Hello guys, magandang araw. Ipapakilala ko ang aking pangalawang apo guys. Yan, bali anak ko po yung lalaki dyan na nakabuhat. Si Sai. Kung makita niyo yung isa na lakad ng lakad, yun po yung kuya niya. Ayan. Yan. Sabi ko sa kanila, i-ano nga kayo? Picturean ko kayo pero yung ama naman ang nagpapakyut. Ayan, hindi na alam kung saan ang pwepesto niya. Sabi ko, baliktarin mo, bakit yung ulo ang nakalabas? Ayan. Yan, ang sarap ng tulog niya, guys. Bali, pangalawang apo ko na to. Yan. Ilang days ba siya dyan nun? 3 days ata? Ay, hindi. I think 5 or 6 days niya. Kasi kalalabas lang sa hospital. Ayan yung kuya niya, makulit. Binibigyan ako ng pagkain. Alam nyo ba guys, na nung nanganak yung asawa niya, walang sumama sa kanya sa labor room. Kasi nga, 'di ba, nag-aaral pa yung anak ko eh. Tapos may pasok. Tapos umuwi siya. Ngayon ang problema diyan, nagpa-check up lang si Iris. Ayan na yung apo ko, guys. Ayan, pinapakita niya yung pagkain niya. Oh, sabi niya, Mama la, gusto mo? Ang sweet-sweet naman ng apo ko. Yan ang apo kong panganay, si Mangkot. Bali yung pangalan niya na Mangkot guys ay kuha sa bagyong Mangkot. Yung bagyong umpong sa Pinas noon guys, di ba nagbagyo ng bagyong umpong? Yun yung time na mag-landfall, yung bagyong umpong sa Pilipinas. Yun din yung time na ipinanganak siya, itinakbo yung nanay sa hospital. Ngayon, bale, ayan na naman si baby. Ayan yung nanay niya, nandoon, yun, nasa dulo. Ngayon, yung nangyari noon kasi guys, bali, pinangalanan namin siyang Mangkot instead of Umpong. Kasi nga yung Mangkot, English name ng Umpong na bagyo. Kasi that time, after ng umpong sa Pilipinas, pumunta dito sa Hong Kong, naging Mangkot ang pangalan ng bagyo na yon. Super typhoon lang din yun noon. Kaya, naging Mangkot yung name. Ayan, ang cute-cute talaga ng baby namin. Lalaki ulit, guys. Yan. Oh, sarap ng tulog. Tulog ng tulog. Yan ang tatay. Ang tatay na mabait na konti. Mabait konti. Yan. Nagmumuryot kaya yan nung nasa ospital. Kasi hindi siya papapasukin ng guard. Nasa kanya lahat-lahat ng gamit ng baby. Kasi ngayon nanay guys, magpapacheck up lang sana siya sa OPD. Ngayon, kasi nga yung sa may niya guys, lagi siyang bumabalik-balik dahil doon sa may heartbeat. Yon. Bumabagsak yung heartbeat guys. Naman kami na, na yon? Natatakot na kami. Kaya ang labas, cesarean siya guys. Kasi nga, natatakot na kami yung heartbeat niya talaga. Walang improvement. Kumbaga. Kaya, tuloy na CS siya. Pero, thanks God talaga guys. Kasi nung lumabas si baby, awa ng Diyos, malusog naman guys. Kaya, at least nakapag-option kami. Kasi yun lang din naman ang sabi ng doktor. Kasi nga, MRI ba yun? MRI? Basta meron yung laboratory na lagi nilang inaano para kay baby. Ay laging no progress. Kaya yun. That time i-check lang ulit. Tapos, almost 3 times nila kasi halos maghapon siya dun eh. Kasi mayroon yung time na papalipasin tapos i-check ulit nila. Pero still, pinakain na rin siya ng mga chocolate, kung ano-ano, para lang gagalaw ba. Yung galaw ni baby, hindi gumagalaw.
Gumagalaw naman siya, pero alam niyo yung galaw na, 'di ba, lalo 'pag lalaki, as in na parang nagboboksing sa loob ng tiyan. Pero siya hindi. Hindi na, lalo na nung kwan guys, nung nag 9 months na, yun na ang kwan. Yun na nga kami, doon na nga kami nag-panic. Kasi nung wala pang 9 months, grabe yan, galaw ng galaw. Tapos nung 9 months na niya, yun, hindi na talaga, ilang beses siyang pabalik-balik sa OB para lang i-check hanggang iinano na siya dun sa hospital na pag sakaling manganganak na siya ganon. Ipinapunta na sa OPD para doon na lang siya mag-monitor. Tapos ganun pa rin guys. Inobserve nila ng 1 week hanggang inobserve nila ng every 3 days hanggang inobserve na nila ng every hours. Nung that time na ino-observe nila every hours, guys, wala. As in talaga na wala pa rin improvement. Yun na yun guys. Nag-decide na ang doktor na ano na lang siya, mag-deliver siya through CS. Ngayon, ang problema pa ngayon guys, nung pumunta siya as in na mag-isa lang siya. Wala siyang kasama kasi that time, yung unang punta niya noon, may kasama siya. Kasama niya yung anak kong babae. Kasi nga walang pasok yung anak kong babae. Pero that time na magpa-check up siya, as in na may pasok yung anak kong lalaki, may pasok din yung anak kong babae. As in na mag-isa lang din talaga siya. Kaya nung pumunta na siya, wala siyang dalang gamit ng baby, tapos bigla na lang daw pinapunta sa taas, doon sa hospital talaga, sa emergency room. Pinapunta na siya sa emergency room, hanggang nung natapos na lahat ng mga test, pinapunta na siya sa labor room. Ngayon, yung anak ko naman, syempre alas 7 matatapos yung klase niya, umuwi pa siya, kung ano-ano pa mga piniprepare. Kasi ang sabi niya, nandun pa lang siya, paakyat pa lang siya. Hindi naman namin alam na pinapasok na pala siya ng labor room. Ngayon, yung anak ko naman na lalaki, hindi papasukin ng guard. Sabi ko, makiusap siya kasi yung mga gamit ni baby nasa kanya, walang gamit. Ngayon, nanganak siya na walang kasama sa labor room. Wala siyang kasama kahit anong bantay. Kaya nga sabi namin, ala, baka mamaya baby mo ba yan or hindi? Kasi as in, pati damit, mga wala siya. Kaya nagtataka ako bakit paanong hinayaan ng mga na ganun. 'Di ba? Paano nila ipinapasok ang isang pasyente na wala man lang consent yung mga guardian or mga Kaya uso-uso pa naman ngayon ang mga switch baby. 'Di ba? Baby switching. Ayan. Pero sabi naman nila, habang lumalaki, magkamukha sila nung kuya niya. Ayan. Kasi ang hirap kasi mag-isip na kasi as in walang damit at kung ano-ano. Sabi ko makiusap sa guard kahit ihatid lang. Tapos nung naihatid na niya, nakaanak na. Nung nasa loob na ng labor room, nakaanak na. Tapos pinagalitan pa. Siyempre as in wala silang kasamang matatanda guys. Itong anak kong lalaki wala namang kaalam-alam. Siyempre, nung pinapasok na siya ng gwardiya, dire-diretso naman siya ng labor room. Hindi pala siya pwede daw doon. Nagalit, pinagalitan siya. Nagmuryot, lumabas ng hospital. Sabi niya, uwi na ako. Uwi na ako. Sabi niya, asan yung mag-ina mo? Wala, hindi pa lumabas. Ganito. Pinay-stay pa pala siya sa loob. Parang doon nag-recover kasi nga cesarean or ano. Pero, ang pinagtataka ko, di ba? Alam mo, syempre nanganak din naman ako sa cesarean. Hindi naman yan pwede na basta-basta na lang i-CS nila na wala man lang pirma yung asawa or yung magulang, di ba? Tapos nanganak na, lumabas na daw siya, kasama na si baby, na lumabas sa, alam mo yung almost 7 hours? Ay, oo, almost 7 hours or 3 hours. Not sure, basta lumampas siya ng hours. Bakit man lang hindi binigay yung baby muna? Sana, sa anak ko, sa labas. Nung lumabas na daw yung mother, kasama na niya yung baby na lumabas. Yan. Pero sabi naman nila, may kahawig sa sa panganay.
Naano kasi ako guys, kasi 'di ba ang dami nating mga nababasa or na ano na mga kwan, mga istorya, istorya, mga story ng mga baby. Yan. Second apo, lalaki. Ito naman ay mas pinahirapan ng pangalan guys, ang haba ng pangalan. Pero ang mas inaano ko yung pangalan niya na Sai. Kinuha na naman sa last na alphabet. Baliktad pa. Kaya kahit sa akin talagang nalilito ako. Kahit na nga sinusulat ko yung Sai, napapaisip ako, ha? Paano na naman ang spelling nun? Grabe. Hmm. Balot na balot. Mo naman ang baby. Baby sa Pinas, balot na balot. Baby dito, hindi. Ewan ko ba? Hindi naman siya kalakihan. Okay naman siya sana pag inormal. Kaso, ang problema nga doon, nagpanik na rin kami, lalo na ako, kasi talagang yung galaw niya guys, walang improvement. Naaano naman kami. Talagang nagpapanik na kami kung ano ba yon. Ang hirap naman kasi na isipin mo, hala, baka nahihirapan siya sa loob, or ano, di ba? Kawawa naman. Pero thanks God talaga nung paglabas niya guys. Malusog naman kahit na ganun yung result ng kwan niya. Result ng mga test niya. Ayan, nagigising-gising na siya guys. Bali yan yung nanay oh, yung nasa tabi nila. Yan. Tulog na naman. Ginalaw lang pala yung kamay. Oh, di ba? Tangos ng ilong. Matangos yung ilong na mataba. Yung taba ng ilong niya, nakuha niya sa nanay. Pero yung sana kung lalaki kasi matangos ang ilong. Yan. Yun yung anak ko na babae naman, yung isa na dumaan. Yung tita-tita niya. Ang kanyang tita. Tita CJ niya. Sarap ng tulog talaga niya, oh. Tulog na tulog si baby. Yung nanay naman pasaway. Lakad ng lakad. Ako nung nanganak ako, hindi ako talaga ganyan palalakad. Nakaupo lang ako or ano-ano, sasarian pa yan. Sabi ko sa kanya, maglagay ka nga ng belt dyan sa paa mo. Di ba sa atin noon guys? Bawal nga yung maglakad ganyan kabilis eh. Tapos hindi din pwede na wala kang jacket. Dapat naka-jacket ka, naka-pajama ka, di ba ga? Kasi 6 days pa lang nila. Matigas ang ulo. Mga bata ngayon, matitigas ang ulo talaga. Tapos sa atin din noon, di ba, yung lampin, itinatali nila sa paa natin para ano lang yung kwan, yung lakad natin. Kasi nga hindi pwedeng mapersa. Pati sa paghawak ng tubig. Ewan ko na ngayon kung paano yung mga bata na yan. Wala naman kasing mga adult na nag-guide sa kanila. Pero kahit naman nandito ako sa malayo guys, hindi naman ako nagkulang, lagi akong tumatawag. Ayan guys, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang muna ang aking update. Salamat guys sa panonood. Bye-bye! Ayan, tulog pa rin si baby. Salamat sa panonood sa kanya. Bye-bye!